Ay mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inaabang teleseryeng Abot Kamay na Pangarap. Dahil gusto ipahiya ni Madam Dupwa itong si Doc Annalyn nung nag-base nito sa fitting room. Nainis din ito Hindi sa Annalyn nagsisigaw ang kung kahit kanyang sekretary na sinagot niya Annalyn din ito lumabas na at natin dahil may sunog-sunog. At ayun na nga, dahil nagbihis itong si Doc Annalyn at biglang lumabas ito na bitbit ang dala nitong sinukat pero panty lang ito, pero mayroon itong t-shirt, kaya pinagpistahan siya ng mga nagsashopping doon. At panisigan nitong ni Madam Dubwa na sobrang tuwang-tuwa ito habang nilalagay ito ang kanyang cellphone mo, kaya napahiya itong si Doc Annalyn at nagulat ito sa nangyari. Hindi naman kasi talaga totoong may sunog. Ito naman sila Aling Susan at Yusa. Nakita nila ng parang mayroong lumabas na live at po ang iba kundi nga na po na si Annalyn ang nilalive habang nakasuot ito ng ganong kasuotan at gulat itong si Aling Susan at Diyos kung kaya't sinabi nito kay Lynette at ang pinagbibintangan nila ng baka si Suido ang may gawa ng lahat. At yun, dali-dali pumunta ito si Lynette at Dr. RJ dun sa lugar kung saan nandun si Doc Annalyn at sinabi niyang nagtanong kanina na kung saan na daw yung dalawa. Si Doc Linton nakita nila na nandun at dali-dali itong sila nakapunta doon sa opisina ng mall. At na pagdating na doon, talagang muntik niya nang masabunutan itong si Zoe dahil itong mismo ang kanyang pinagbibintangan sa nangyari. Pero pinaliwanag ni Doc Annalyn na hindi si Zoe may gawa kundi si Madam Dabwa. At pinaumpisa ng pagdating sa ospital, sinubutan ni Lynette si Madam Dabwa at hindi din pinalapas ni Lynette ang panlalait nito sa kanya kaya nalagyan niya ng tinta ang noon nito dahil ayaw niya mapatalo dito. Pero maldita pa ito kaysa sa Carmela kung kaya nataranta ito si Madam Dabwa at bilang dati naman ni Giselle at inasal siya nito. At ayun na nga guys. Pero bago yan, ang pagdating nila sa Zoe doon sa lugar kung saan nandun yung lola niya, pinapaya siya na rin, bigla niya itong hinawakan at pinagsabihan ng masasama hanggang nagpahiya itong si Madam Dabwa at umalis ito sa lugar na yun. Kung kahit galit na galitin itong si Madam Dabwa dahil kinakampihan pala nito yung kanyang kinakapatid na si Annalyn. Ito naman si Aling Susan, galit kay Madam Chantal kung kaya may pinaplano ito dahil mayroon ito nakita na panis na blue cheese sa kanyang kwarto kung bakit ako kumakain ito ng panis kung kaya pinagkalat nito na kumakain ng panis itong si Madam Chantal kung kaya nagalit ito si Madam Chantal na narinig niya na nagtatawanan ang mga nurses at siya ang pinag-uusapan at ayun na nga pinagsisigawan niya ang mga ito. Galit na galit ito kay Aling Susan at nang sinumbatan niya ito pumunta ito sa kay Aling Susan at may hawak itong kitchen knife at talagang tinotog ito kay Aling Susan dahil sa galit nito sinabi na Aling Susan nag-antayin daw siya at nang bumalik itong si Aling Susan may bit-bit itong isang itak kung kaya tinotok din ito sa kay Madam Chantal at sinabi nito na baka gusto nito putulin niya ang dila ni Madam Chantal at nang biglang dumating itong si Doc Annalyn inawat itong dalawa at sinabi ni Doc Annalyn na at ayun na nga, inawat niya ang dalawa at sinabi naman ni Madam Chantal na bakit pinagkalat to ni Aling Susan na kumakain ito ng panis at kung dahil doon sa blue cheese daw na yun ay walang alam daw sa Aling Susan na hindi daw talaga yun panis at isa sa mga special na pagkain daw yun kung kaya pati si Doc Annalyn sinabi nito sa kanyang Aling Susan na talaga may pagkain na ganun at ayun na nga. Sabi naman ni Aling Susan ay sorry naman na kasi hindi niya daw alam na ganun nga. Mga board member dun sa Apex kung kaya't nagset ito ng lake picnic at nang marinig ito ni Aling Susan sinabi nito kay Giselle lahat ng mga plano nito pati na din sa pag-stop ng pagsira kay Doc Annalyn dahil busy ito sa planong pagpipiknik kung kaya't ngayon na nga sinabi ni Giselle na may gagawin daw ito para mapahiya daw itong si Dubois. Ayun.
nag-set din ito si Giselle ng isang event kung saan nagkaroon sila ng tree planting at in-invite niya lahat ng mga board member ng Apex at syempre mas gusto ng mga board member yung plan ni Giselle kung kaya instead na pumunta ito sa plano ni Madame Dubois at sa usapan nila hindi dumating yung mga board member kung galit nagalit itong si Madame Dubois at sinabi nito na bakit walang dumating na kahit isa sa kanila at sinabi naman itong secretary nito na dahil daw ba ay may pinlado din daw si Giselle na isang event kung kaya't lahat ng mga board member nandun at dali-dali pumunta itong si Madame Dubois doon sa lugar at ininsulto na ng bongga itong si Giselle at galit na galit itong si Madame Dubois at meron itong naabutang isang board member doon at sinabi nito na mas daw gugustuhin nilang dumalo dito sa tree planting events nila Giselle dahil mas makakabuti daw ito sa mga pasyente kung kaya para na-insulto ito si Madame Dubois pati na din si Dr. RJ sinabihan din si Madame Dubois dahil nagreklamo ito na mas gugustuhin pa daw nila na yung lugar na yun na sobrang init daw at sinabi naman ni Dr. RJ kaya nga sila nag-tree planting para maibsan ng init at para makatulong sa mga pasyente at ayun na nga kaysa naman na mas piliin nila mag-picnic by the lake at ayun ininsulto din siya ni Giselle at sa galit ni Madame Dubois nagingit-ngit ito pero wala pa din siya magawa. Ayun guys, abangan nyo mga susunod na kabanata. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much and bye! Init kayad. So init here in the Pinamatitan.